Share ko sa iyo yung experience guys ng 1 year of ownership. Kung bibili kayo guys na EDV 160, not to discourage you, pero wag na. Hey guys, samahan nyo ako guys, palitan natin ang langis tong ADV 160 natin. So sa mga hindi nakakaalam guys, itong ADV 160 natin, technically January na kasi diba, so nabili kasi natin siya December. So 1 year na sa atin yung motor. Share ko sa iyo yung experience guys ng 1 year of ownership. Tapusin mo yung video na to, i-share ko sa inyo lahat yung pros and cons, kung sulit ba talaga or dapat bang kunin mo talaga itong ADV 160. Pero for now, change oil muna tayo ng ADV 160. Guys, ang dumi na niya. Ang interval ko talaga lagi for scooters. Pag magandang mga klaseng langis yung ginagamit ko, mga fully synthetic, na normally 2,000 kaya. Tapos kung city-city lang. Pero kung bakbakan, long ride, 1.5 talaga. So itakbo ng motor natin, 1.5 na ang long ride. So ito yung tsura ng langis niya. Maitim na. So nagtanggal na kami ng gear oil guys. Pero may Alibaba na natanggal. Ang dami. So dapat regular kayo. Ako pinapractice ko na kada change oil palit rin ako ng gear oil. So ito gagamitin natin gear oil naman. And tight. So meron pa rin tayong problema pala sa SD card guys. Nagloloko-loko pa rin siya, bad trip. Ayun ang bili ko. Ikot lang tayo saglit guys. Meron pa tayong first natin magsi-second cam. Hello muna kayo sa second cam natin. Yan o. First time baby. Ito 3 years ko to gamit tong GoPro na to. By the way, like I said, nakabili tayo ng GoPro 11 from Ninong Ilotsky. May kasama ng media mode kaya itong gamit natin ever since nag-vlog tayo. Ewan ko kung bibenta ko siya or second cam natin siya. So again guys, ikot tayo. Explain ko sa inyo yung experiences ko on a 1 year ownership na ADV 160. So yan, kaka-change oil lang natin. Change oil and gear oil change. So try ikot tayo. Puro tayo dun sa magandang spot. Pagka talagang bagong change oil ka guys, ramdam na ramdam mo yung difference nung luma at saka ng bago. Saka yung ginamit pala natin langis ngayon, fully synthetic na motol na 5W40 ganyan. Malaki yung difference lang guys. Like I said, ginagamit yung langis is yung 15W para malapot siya. Pag uminit yung engine mo, since malayo nga yung mga ride nyo, matagal siya nakabukas, matagal mo siyang ginagaspol, hindi natutuyuan ng langis, hindi siya mag-iinit agad. Walang tendency na magbabakal-tabakal siya. Pero pag ito lang sa city naman, mas na-enjoy ko yung fully synthetic tsaka mas manipis na langis kasi nakakagalaw siya ng maayos para sa akin. O di naman tayo nagbababad mag-ride ng 2 oras, 'di ba? Madalas yan nata-traffic pa tayo. So ngayon, nalabas lang tayo kasi gusto ko rin i-testing tong settings na currently ang setting natin pag daytime 4K, 24 FPS, shutter ko is 48. Yung ISO natin is 400 yung max. Tapos sa gabi naman naka 4K 30 FPS naman ako, tapos shutter din 60, 800 ISO. Tapos konting adjustment na lang sa editing siguro. Pero as much as possible ayoko na sana gumagalaw sa editing kasi hassle eh. Ikot lang tayo ng C5 guys. If you guys are planning na bumili ng ADV 160, I would say na mag-enjoy naman kayo sa lakas niya, sa torque niya. Ibibigay niya talaga yung yung overtake, yung power, yung power delivery, mabibigay niya talaga sa'yo. For the past 1 year na gamit natin siya, hindi naman siya nabawasan. Talagang alagaan mo lang yung maintenance niya. Change oil, siyempre palinis ka ng CVT. Tapos regardless naman yan kung aftermarket CVT yung pinalit mo or stock. Pero malaki talaga difference ng aftermarket sa stock guys. Currently ang CVT set natin naka straight JVT tayo guys. Tapos yun pa rin 17 grams ever since. Yung belt natin is stock, torque drive natin is stock, the rest are JVT. Lahat ng springs natin, yung center spring tsaka clutch spring, the rest are JVT straight na. Of course natuwa tayo dun sa dito na clutch lining natin, so yun yung nakakabit natin dun sa assembly ng JVT. So technically yun ang setup natin guys for today's video dito sa ating ADV 160. Sana ma-achieve ko yung yung blur effect sa gilid. Ay, hindi ko alam kung mabibilang natin to 1 to 5, 1 to 10 yung mga pros and cons. Muna tayo sa pros. Of course, yung styling niya, yung money na i-spend nyo dito talaga nasa itsura na. Ganda ng tindig, ganda ng itsura, very sophisticated, very futuristic, diba? Tapos, of course, yung comfortability sa long ride nandito. Alinis niya tignan, lalo sa white, kaya white yung pinili natin. Then, matipid sa gas. Yan naman ang bentahe din ng ADV kasi pang long ride siya, syempre, maano siya, matipid sa gas. Pero it won't last a while kasi as
ginagamit mo siya, bumababa yung average consumption niya. Pero depende rin kasi talaga, siyempre sa mga pinilitan mo. Pero pag nagpalit ka ng mga CVT, nagpa-remap ka, nagpa-pipe ka, of course given naman yun na mag-iiba yung average consumption mo unless stock ka. Ako kasi sanay ako ng old stock natin dati nasa 42, tapos bigla bumagsak siya ng 35. Pero hindi naman tayo nagpa-remap, hindi naman tayo nag-pipe. Pero I guess dahil sa CVT yon, I'm not sure, pero parang doon. Pero para sa akin, hindi ko naman nasisilip siya guys, kasi nag-enjoy ako sa motor eh. As long as yung full tank ko umaabot siya ng 1 week, 2 weeks, para sa akin matipid na yun. Later discuss ko sa inyo, magkakape lang ako sa McDo, discuss ko sa inyo yung mga cons naman. Drive-thru lang tayo guys, kape lang naman bibili natin. Galing oh, dalawa yung ano niya oh, yung pasukan. Hi, good afternoon. Can I have your order, please? Isang iced coffee po, original. Medium lang. That's all, thank you. Alright, thank you. Kung bibili kayo guys na ADV 116, not to discourage you, pero thank you. Wag na. Alam nyo bakit? Kasi mapapalong ride kayo ng Manila. Isipin nyo guys, sa loob ng isang taon, ang dami natin napuntahan. Almost kulang na lang Visayas, Mindanao. Ilang beses tayo nakapabalik-balik ng norte. Kung naalala nyo, we had our North Loop. Tapos ilang beses tayo pabalik-balik ng Baguio. Balik-balik tayo ng La Union, di ba? So, yan naman ang isa sa mga naging proud ako dito sa motor na to. Siyempre, paano ko iinom to? Kailangan ko hubarin yung helmet ko. Kaya proud na proud ako dito sa motor na to kasi very reliable. Kayang-kaya naman niya sumabay sa mga ibang motor. Ano bang di mapupugian sa ADV, di ba? Depende rin talaga sa setup na bibuild nyo. Kung gusto nyo pang adventure, yung sa akin kasi normal lang, di ba? Simple lang, talagang ganyan ang type base natin, di ba? Titignan mo lang ganyan habang nagkakape, di ba? So yung mga pinalitan lang naman natin dito, of course, yung suspension from TRC, front and rear. Tapos nagpa-powder coat lang tayo ng mags dito na silver, alien silver from Defy Customs yan. Tapos PPF by DXC South Detailing. Ang nagpa-gloss niyan guys from matte is si Herco Detailing Garage naman. So big shoutout sa kanilang lahat. And ang nagma-maintain nito is Motospot and syempre si RRJR. Yung mga ilaw ganyan sa kanila galing yan. Sa setup ko naman guys, ito yung mga dapat lang na meron ka para ready ka pag if ever naglo-long ride ka. Of course yung MDL mo, Zenlo M1 yan, nakuha natin sa Motospot. Yung side mirrors natin sa TikTok shop. Of course ito sa Shopee. Bic natin from TikTok shop. Radiator guard natin, radiator cap from Shopee naman yan. Tapalodo natin guys, TikTok shop din yan. CVT natin, like I said yung kanina, sinabi ko sa inyo, yun ang setup natin. Tapos nagpalit tayo dito guys ng side glass ng langis para nakita natin kung may langis pa tayo wala. Tagal ko nang ginagamit yan. Lahat ng north ride ko, pati sa south ride ko, tinan mo, ang dami nagsabi baka mabasag. Di naman siya nababasag eh. Tapos the rest, ito, bar iron, tapos yung brake levers from Motospot. The rest yun lang, wala naman. Very simple, di ba? Very dali lang gayahin ng setup natin. Guys, appreciate the view, di ba? Yan, hindi ko pa na siya nalinisan guys, pero pogi pa rin siya. Tipin nyo, dami na napagdaanan nito. North, South, Food, Patapat Bridge, tapos Camarines Norte. Ewan ko sa'yo, wag na wag kayo bibili nito. Lalo na sa may mga asawa or girlfriend naman hindi kayo pinapayagan mag-ride, wag na bibilin. Mapaparide kayo talaga. Alright guys, tapos na tayo magkape. Ngayon naman, cons naman ng ADV ang i-share ko sa inyo. Ay, wag naman cons. Sabihin na lang natin yung mga things to consider before buying an ADV 160 guys. Yung mga napapansin ko lang naman na cons ang mga i-share ko sa inyo guys. So number one, no, usually pag i-start nyo siya, lalo na pagka cold start, pag sinenter start nyo siya, given na sobrang ano yan. Okay naman kasi ko sobrang, medyo ma-vibrate talaga. Yung mga kahan niyan, kahit sabihin mo na-clip lahat yan, maayos, medyo ma-vibrate talaga si ADV 160. Pero sa akin, minsan nawawala eh. Feel ko lang minsan kayang daanin sa langis eh. Depende talaga sa langis. Tapos guys, syempre, if you're going to compare it with ibang mga 160 scooters like Aerox, syempre yung mga yun naka dual ABS na. This one naka single ABS lang, which is yung front lang naman. Para sa akin, okay lang naman na yung likod yung walang ABS para nakakapag skid tayo, diba? Of course, may traction control din naman to, na-off din naman like sa NMAX and Aerox. Then, para sa akin, for the price point ng 164,000 to 180, diba? Depende naman sa kasa yan. Para sa akin, medyo overpriced, pero buy naman kayo sa itsura talaga. Tulad ng sinabi ko kanina, medyo iba talaga yung structure ng ADV 160 kung compare mo talaga sa 160 category. Yung suspension, medyo stiff siya pagka solo ka lang, pero pagka may angkas ka naman, okay naman daw, sabi ng iba. Kasi di naman ako nag-aangkas dito sa ADV natin. So that's why pinilitan natin siya ng suspension front and rear ng TRC suspension, which yung sa harapan natin yung S-Tech, yung likod naman natin yung fully adjustable. So that's compression, rebound, tsaka preload na adjust.
adjust yan. I'll share sa description yung link ng mga suspensions natin para kung gusto nyo i-consider, click nyo yung link nyo tapos doon kayo bumili. Kung mapapansin nyo, bumaba yung fuel consumption, so hindi talaga siya mag-i-stay ng 42, 45. May mga nag-stay ng 45, 42 kilometers per liter, congratulations sa inyo. Kasi ano mo yun, depende nga yan talaga sa modifications na ginawa nyo sa motor nyo. Basta sure ball yan, pag bigyan kayo, pagka pinabilis nyo yan, matic yan, mag-iiba fuel consumption nyo. Tsaka depende naman yun sa throttle habit natin. Siyempre pagka nagpabilis ka, siyempre ang habit mo ngayon medyo gas pull ka, so talaga mag-iiba yan. Next one, sa braking system naman niya, malakas naman siya. Tsaka talagang effective naman yung ABS niya. Kasi diba nung nakarang muntik na rin tayo, pero nasalba tayo ng ABS niya. So malakas na yung preno niya. Pero dito sa brake master kasi sa front, nagaganitan ako. Ewan ko kung sa maintenance lang yan or kagaya na rin lang ng iba. Nagpalit na tayo ng brake pads, which is gamit natin ceramic na. Yun lang naman ang natin, modification natin sa preno. Kung meron lang gustong i-call out sa Honda, siguro yun yung parang katulad sa Yamaha na may VVA, na dito parang lagyan na parang VTEC, diba? Pagka may certain RPM, punch in ka agad yung VVA or yung VTEC na tinatawag, since Honda naman to, doon na sila nakilala, diba? What else pa ba guys? Ang gaan talaga sa feeling ng 5W40 na langis compare sa mga 15W. Well, technically kasi mas malapot ang 15W, pero it really protects your engine, lalo na kung mga long ride tsaka bakbakan talaga. Pero pagka mga ito nga ride, mga city lang, okay na sa akin 5W kung hindi naman babakbak. Pwede naman bakbakan din since parang ano siya pang racing, pero in a small period of time lang. So tulad na sabi ko kanina, kung nagamit kayo ng 5W40, medyo bababa yung interval ng change oil nyo. So mga ano yan, papalo na mga 1,000, pakita nyo na ng langis pag mga ganong period, pag ganon nakalayo yung mga tinatakbo nyo. Pero pagka city, tapos normalan lang, tapos fully synthetic 5W, okay lang naman kahit mag 2,000 km. Kung tatanungin nyo sa akin kung sulit ng ADV sa akin para sa ganong price point, sulit naman talaga. And before kayo bumili ng scooter guys, make sure na alam nyo talaga yung para saan nyo siya gagamitin, kung long ride ba, kung pamasok, project bike, project scooter, kasi depende talaga sa purpose nyo kung para saan nyo bibilin yung bike. Syempre kung ma-ride ka, pamasok, pwede na tong ADV, I must say. And if you have the budget naman ng gano'n na 164,000 to 180 and decidido ka na talaga sa ADV, why not? Go for it. Kung chill ride ka lang, okay na to. Pero kung makakasabayan mo nga kasi mga scooter na kargado, mga naka NMAX, Aerox, medyo mapipilitan kang mag-upgrade kahit panggilid kahit hindi na remap Sa maintenance naman niya, wala namang kaso kasi ako gumagastos lang ako dito ng CVT. Minsan kasi ako na kasi gumagawa CVT cleaning tsaka ng change oil. So pag mga ganun kasi wala na akong labor, so technically ano na lang ako yung parts na lang, yung raw parts na lang, which is yung langis tsaka yung CVT cleaner. So gumagastos lang naman ako ng less than 1,000 doon. Pero pag ipapagawa nyo kasi sa labas yan, normally mga nasa 2,000 ganyan labor. Yung mga consumables such as yung air filters, yung binibili ko na lang din talaga yun. Pero genuine, I would say stick kayo sa genuine kasi lalo na pagka related sa mga engines, maganda kung genuine parts Honda talaga. Yun lang naman re-recommend ko. Pero if you're going to ask me kamusta yung experience ko sa loob ng isang taon having the ADV, masaya ako guys. Talagang hindi ako nagsisi sa kinuha ko. Masaya naman talaga tayong tao kahit naman sa big bike natin, masaya lang tayo. So piling-pili din talaga yung mga pinapahawak natin dito na mga mekaniko, ganyan. Sige po, Nay. So ganoon din siguro sa inyo, pilian nyo lang din yung mga trusted nyo, yung mga mechanic na hahawak ng bike nyo para alam yun, iwas kayo sa aberya. May mga nababalitaan lang tayo na alam mo yun, yung factory defect ng mga Honda ADV such as yung mga kinakalawang, yung mga magneto, yun naman na nasusolusyon na naman yun. Basta nood lang kayo sa mga Facebook ng ADV, mga mekaniko, sila minsan nakaka-discover ng mga yan so malaking tulong yan sa atin. Ginagawa natin pag ganun, dinadala natin kagad sa trusted mechanic natin, tapos pinapagawa natin yung nakikita natin. Ngayon tulad yan, pag may mga kinakalawang kailangan pinturahan kasi hindi nagawa ng kasa, yun na yung gagawin natin. So yun lang naman yung mga tips ko rin sa inyo guys. Nood din kayo ng mga vlogs, videos ng mga mekaniko. Sinishare din kasi nila yung experiences nila, hindi naman sa binabash nila yung motor. Kumbaga para sa akin, awareness yun na baka gano'n na rin yung motor natin, so kailangan natin paggawa. Hindi naman yun mag-cost ng sobrang laki din naman. Siguro yung mga ganong pintura, backless labor lang naman ang sisingilin sa inyo. Sana nakatulong tong video na to. Again, if you have the budget, if decidido ka naman na sa motor na to, go for it kasi sobrang sulit naman. It will help you sa mga pamasok,
malaki talaga may tutulong ng mga scooters talaga, lalo na kung may de-manual ka tas big bike. Para sa akin, laking tulong nito kasi ito rin na minsan ito rin pamasok ko, pang ride. Dapat talaga pang labas-labas ko lang to, pang Alpha Mart ganun, mini stop. Pero hindi, sumamad ha kay Roads. Yun na, naging pang ride na siya. Tsaka isa sa mga pagagandang pormahan kasi talaga yung ADVs. Ang dami pa natin pwedeng ipakabit dito na pamorma eh. Pero syempre, alat tayo ng budget, diba? Uy, si Aris oh, ginagawa mo dito, Aris. So kung nag-iisip ka this 2025 for a scooter, okay ba ang ADV? Para sa akin, 1 year of ownership, goods na goods man. Lalo na kung puti, ay nakong pogi. Ayun lang guys, sana nakatulong tong video na to. And kung gusto mo pa ng mga ganitong contents sa ADV, sa Ducati, follow mo na yung page natin. Meron tayong page sa Facebook, YouTube, and TikTok. Also on Instagram, meron din tayo. Make sure to follow. And again guys, thank you sa pagsama. And I'll see you guys on our next video. Peace out and babush!